Kapag ho tayo ay mamimili ng sports o pinaglilibangan na pangkalusugan, of course, ano man ang sinasalihan nating competition, hinahangad nating manalo. Bihira yung sasali sa anumang larangan na just for the sake of joining, what we want is to win. So ngayong hapon, nais ko pong talakayin paano tayo magtatagumpay sa spiritual warfare na kinalalagyan natin. Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, kailangan kilalanin natin ang ating kinalalagyan ay digmaan ng mabutit masama sa pangunguna ng Diablo na namemerwisyo sa gawain ng Diyos at ang Panginoong Diyos na nagbibigay tagumpay sa ating lahat. So tulungan tayo ng Panginoon na magtagumpay sa ating kinalalagyang spiritual warfare. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng PNP Santa Maria. At nagagalak po tayo kapiling kayo. Sinamahan kami at ang ating mga kapatid mula sa ibang bansa. Any comment, any prayer request, welcome po kayo magsulat para alam po namin nakikinig kayo. Dito po sa Efeso 6:10 at mga talata pa, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanglibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa kaitaasan. So, hindi ho physical warfare ang kinalalagyan natin. We are in a spiritual warfare. Ang kagandahan nito, hindi sa lakas mo o natin magtatagumpay tayo. I mean, magtatagumpay kasi siguradong katagumpayan dahil we are on the winning side sa piling ng Diyos. But pagka hinayaan nating daigin tayo ng kaaway, kahit ang Diyos wala magagawa. But again, we are already on the winning side. Kailangan lang natin i-appropriate o claim at mag-submit sa kanyang kalooban. Sa lahat ng gawa ng kadiliman, lahat ng gawa ng kasamaan, si Satanas ang nasa likod nito. He is doing an all-out war at idineklara niya ang kanyang pagwasak sa pamilya, sa tahanan, towards the destruction of a nation. Sinisimulan niya sa ating mga puso. So when your heart gives up sa gawa ng Diablo at hindi tayo nagtiwala sa Diyos, dadaigin niya tayo. Of course, hindi dapat mangyari yun. So while there are spiritual battle taking place, kailangan maintindihan natin paano hindi lalaruin, paano natin lalabanan head-on ang digmang iniuumang sa atin lagi ng Diablo. And while he is waging a guerrilla warfare, kailangan meron tayong counter-attack laban sa kanya sa tulong ng ating Commander-in-Chief. Hindi tayo ang sunod-sunuran sa kanyang inilalatag na digmaan at nauuto tayo. We are always on the offensive para malaman talaga ng Diablo na wala siyang kakayanan sapagkat he is already a defeated enemy. So, ang ating pamilya, ating tahanan, ating bayan ay lagi nakaumang sa paninira ng kaaway. Bantayan natin ating mga puso. Proteksyon natin ang pamilya, ang ating mga tahanan. Una sa lahat, ang Diablo na kaaway natin, sa digmang kinalalagyan natin, si Satanas is a decided fact. Ibig sabihin, kumbinsin nyo sarili nyo na ang Diablo talaga makapangyarihan. Hindi siya basta kaaway. Never underestimate the enemy, Satan. And the more we do not believe he exists, habang tayo lalo nakukumbinsin ang Diablo hindi totoo or somehow is just a figure of speech,
doon lalo nakakaporma ang Diablo, because the more we believe na hindi siya talaga totoo, nagtatanggol pa siyang takpan yung kanyang kadiliman at kanyang mga taktika, nakakagalaw siya ng malaya. So kailangan paniwalaan natin ang ating kaaway ay tunay na persona para mapaganda natin. Pangalawa, hindi lang siya decided fact. He is a destructive force. Systematic ang Diablo. Yung salitang wiles sa Ephesians 6:11, he is having his methods to seduce, to tempt all of us, mula bata, young people, adult. Siya ang nasa likod ng lahat ng palabas sa television na marumi, kalasuan. He is behind all the wickedness, social media, print, sapagkat he is the prince of the power of the air. Lahat ng kasamaan, sitcoms, programs, teachings, Satan is behind. Sabi ng 2 Corinthians 2:11, we are not ignorant of his devices. Siya ay spiritual creature. Ephesians 6:12, we wrestle against spiritual wickedness in high places. Ang ating tunay na pakikipagdigma laban sa kaaway ay isang spiritual battle. Invisible. Hindi nakikita ng mata, pero nadadama natin sa paligid. So kailangan maging listo tayo. We are not fighting a flesh and blood warfare only. We are fighting a spiritual battle. But again, rest assured, you are on the winning side. Kasi si Kristo ating kasama. Hindi natin kakayanin mag-isa. So we need God to fight for us. 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal. Hindi kayang magtagumpay ng sino mang Kristiyano laban sa Diablo using our physical strength. Nasubukan na po yan ni Samson. Hindi kayang magtagumpay using our mental ability. Nasubukan na yan ni Paul. So, si Satan who is so strong, stronger than us, sabi ng Bible, our weapons are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. God and His weapons ang ating strongholds laban sa spiritual enemy. And sino man sa atin, mga kapatid, ano man ang meron tayo, kakayahan, talento, we do not have what it takes to win the battle. Kailangan talaga natin Diyos. And the more we feel kaya natin, the more we are losing the battle. Dahil yung self-righteousness, self-entitlement, feeling mo kaya mo lahat, or manifestation na talagang tayo dinaig na ng Diablo. So, we must all depend on the power of the Holy Spirit. Mas makapangyarihan sa Satanas laban sa atin, pero mas makapangyarihan ng Diyos laban sa Kanya. Si Satanas, he has no mercy for your family. Gusto niyo wasakin, patayin tayong lahat. John 10 verse 10. Again, our battle is spiritual battle. Si Satanas, ang ruler of darkness. But again, he is a decided fact. He is a destructive force. Pangatlo, na dapat natin intindihin lagi, he is already a defeated foe. Tinalo na ni Kristo sa Kalbaryo ang kaaway. Binalin na ni Kristo yung gulugod niya kung tutusin talaga. He has no power. He should have no power over us dahil dinignan niya ni Kristo ang kaaway. Bakit ho siya nagtatagumpay sa ating buhay? Kasi pinapayagan natin siya makaporma. Huwag natin siyang pagbigyan. At isang araw, finally, Jesus will crush his head sa final battle. 1 John 4:4, greater is He, si Jesus, that is in us than He, na si Satanas, na nasa sanglibutan. So Satan hopes, inaasahan ni Satanas, na hindi natin makukumbisi sarili natin na tinalo na siya ng Diyos. Satan wants us to believe na may kakayahan pa rin siya. So the moment you feel defeated,
you are already hooked ng diablo. Sa tuwing kayo ay napanghihina ng loob, napanlulupaypay kayo, Satan is telling God, o kita mo na, pipitsugin ng mga bata mo, parang ganon. And you should stand up and say, Satan, you are already a defeated foe, lumagay ka sa likod ko. So, si Satanas ay talo na. And he wants us to believe na kaya pa niya. Mga kapatid, wala na siyang kakayanan. Huwag lang natin siyang payagan makaporma o makaisa. So ano ang tsura ng spiritual warfare na kinalalagyan natin? One, the devil uses ways para dayain tayo na magkasala. He would offer temptations sa PNP, sa soldalo, sa manggagawa. He would offer tempting things na hindi mo matatanggihan kagad. Na pagka napatangay ka sa offer niyang tukso, mapapahama ka. So do not allow the ways of Satan to deceive us. Matthew 4 verses 1 to 3, sabi ng Bible, na magkagay inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diablo, at nang siya makapag-ayunan ng 40 days and 40 nights, nagutom si Kristo sa laman sa bilang tao, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung anak ka ng Diyos, iutos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Sabi ni Kristo, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. So, Satan will use ways to deceive us. Secondly, the enemy, Satan, will attack us through accusations. He will make us feel guilty sa ating mga nakaraan. So, tayo ay pinatawad na ni Kristo. Tayo ay nilinis na ng kanyang dugo. Inaakusahan pa rin tayo ng diablo na wala kang kwenta. Wala kang silbing Kristiyano ka. Konting galaw lang ng tukso sa'yo, bumibigay ka, wala kang silbi. So do not believe sa Satanas na tayo ay talunan na. Hindi totoo yun. Revelation 12:9-10, sabi ng Bible, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na diablo at Satanas, na ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa. Ang kanyang mga anghel ay inihagis sa kasama niya, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit. Ang sabi, ngayon dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kaharian nating Diyos, ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid. At siya'y siyang sa kanila nagsusumbong. Ibig sabihin, si Satanas, ang ginagawa na lang, nang aasar na lang, kumbaga, lagi siya nagsusumbong sa Diyos natin. Sasabihin niya, okay, ito may anak mo. Tinuksok lang sandali, bumigay na. Walang kwenta. Konting depression, nag-away ito. Konting salita lang, nagsasakmalan, nagbabangayan. Walang kakwenta-kwenta mga anak mo. So, sinusumbong niya tayo sa Diyos. Tayo ay lagi niyang aaway, at gusto niyang ang Diyos na ay magalit sa atin. Hindi naman uto-uto ang Diyos na masusunod ang gusto ng diablo. So, the enemy would attack us through deception. Ang Bible nagsasabi na si Satanas ay sinungaling. He would accuse us of things na hindi natin talaga ginagawa. He would portray evil as good. So, lagi niyang gagawin yung masama, magmumukhang mabuti. Yung kadiliman, kukunwari niyang kaliwanagan. Yung kasamaan, gagawin niyang okay lang na bagay. Yung immoralidad, gagawin niyang uso yan. Everybody's doing it. Pero kayong maniwala. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 11:3, ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip ay pasamain. So, sabi ng Bible, tayo po dapat maging handa sa digmaan. Efesos 6:14 at mga talata. Magsitibay kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis sa katotohanan, may sakbat na baluti ng katwiran. So, tayo ay maging handa sa pangangaral, maging handa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, taglayin ang kalasag ng panampalataya na siyang ipapatay nyo sa lahat ng
nagniningas na suligi ng kasamaan. So, ang hamon sa atin mga kapatid, whether you are in uniform or mga sibilyan, sa digmaan kinalalagyan natin, purihin nyo Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng pagsubok, kahinaan ating dinanama, sabihin natin, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo, hindi mo ko pinababayaan. Papasalamat ako sa iyo, hindi mo ko iniiwanan. Tingnan po sa talata, awit 149:6. Pakinggan nyo ha, malagay nawa sa kanilang bibig ang pinakamataas na pagpuri sa Diyos at tabak na may 2 talim sa kanilang kamay. So in effect, we should be singing praises, pero tandaan nyo, paratilin yung handa ang inyong tabak, handa ang inyong Biblia, handa ang inyong panampalataya. I remember, nung handang sumalakay ang Israel Defense Force sa kaaway, they started praying and they sang praises sa Diyos. So tayong mga Kristiyano, dapat huwag tumigil magpuri sa Panginoon sa kanyang gagawin sa atin. So tayo ay huwag huminto sa pagbibigay ng papuri sa ating tagapagligtas. So, while they were building the walls of Jerusalem, ang mga Hudyo ay hindi tumitigil ng papuri sa Diyos. They maintained battle readiness against intruder. So, para ka nakakita ng mga worker na yung mga mason, habang naglalagadera, gagawa ng building, hawak nila sa kabilang kamay ang kanilang panlaban, sandata. So, we all should remain faithful sa salita ng Diyos na siyang tabak ng Espiritu. Ang salita ng Diyos ay two-edged sword na mapapakinabangan natin sa ating pamumuhay. So, tayo po ay nasa digmaan. Again, tayo po hinahamon ng Diyos na manatili sa pagtatapat. Ang mga Kristiyano noon, they were not permitted by God to conquer other lands. Ang gagawin lang nila, defend your own land. So kung ano yung meron tayo ngayon, yun ang pagsikapan natin ipagtanggol. And what we have is the gospel, i-share, i-preach, ipangaral na mabuti. And then sabi nga ng Bible yung invaders were subject to God's judgment. Hindi papayagan ng Diyos na makakuha sila ng edge against us. So, ginamit niyang Israel to execute vengeance on the nations and punishment on the people na nag-desecrate ng kanyang kaharian. So, ang Diyos ay maghahatol sa mga kumalaban sa kanya. Hahatulan din niya ang mga nagpadaig sa dyablo. Our warfare is not in the realm of the seen, but the unseen. Ang ating pakikipagdigma is not in the tangible realm of guns and bombs. Ang ating digmaan, again, is spiritual. Tulungan tayo ng Diyos na, of course, sa kanyang kapangyarihan, to the Holy Spirit, gibain yung ating malinghaka, yung matatayog na kaisipan, laban sa kaisipan ng Diyos, mawala at ang kalooban ng Panginoon na maganap. So, to think that God would even allow us to be part of His combat unit, isa ng napakalaking karangalan. Gamitin tayo ng Diyos, labanan ng kaaway. May He be praised. Purihin natin siya for equipping us for battle. Purihin natin siya for empowering us to fight and encourage us with the absolute promise na magtatagumpay tayo. So, while we're singing praises, keep your sword ready. Tulungan tayo ng Panginoon na sa digmang kinalalagyan natin, magpatuloy tayo sa katapatan sa Diyos. We are on the winning side. Promise of victory is assured. Huwag natin bigyan din ng kaaway. So may God help us. Sundin natin ang kalooban niya. Let's always stand on the ground of His Word. Salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon. May God give us peace. Until next time, salamat po.